I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai, stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako, do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ito na yung fraud sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. And I say to you, I will continue to serve my country, and so be it. Ganun na. Destiny ko. Salamat. Hello Universe, it's me again. Ayan mga kababayan, just in ay mayroon pong mensahe ang dating Pangulong Duterte sa mga kapulisan noon. Yan naman guys ay sinabi niya po yan nung siya po ay naging Pangulo ng Pilipinas. Na sagot niya lahat sa yung mga kapulisan. So at least ngayon naalala niya at kumbaga inako niya, So sabi ko nga lagi sa mga politician na sana po maging maingat din po kayo sa pamumuno nyo. Huwag nyo ilagay ang batas sa inyong mga kamay sapagkat tayo po ay may batas na sinusunod, Well, alam nyo mga kababayan, sa akin lang alam nyo hindi dapat si dating Pangulong Digong ang managot Yung nangyayari sa kanya ngayon, dapat isama rin na arestuhin yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga tagapayo niya, yung mga advisor niya baga. Kaya nga siya may advisor para nang sa ganun, pag nasubrahan yung mga nangyayari, dapat sinisita rin siya. Kumbaga sinasaway. Sabihin, "Ops, Mr. President, medyo lumalabag ka na sa human rights." Dapat ganun Yung dapat sana mga kababayan, yung gagawin ng mga advisor niya. Sa akin lang ito sa aking kaisipan lamang. Kasi, alam mo, ang isang Pangulo, kaya nga mayroong legal advisor para may taga-advise sa kanya Para, correct me if I'm wrong mga kababayan, yung taga-sita, kung tama ba yung ginagawa niya, yung utos niya, o hindi. Tingnan nyo, mga kababayan. Tingnan nyo, mga kababayan, si Pangulong Marcos Jr., ang mga nakapaligid sa kanya, di kalidad na tao. Dating Chief Justice. Mostly, nakapaligid sa kanya, yung mga advisor niya. Mga guys, mga di kalidad, mga expert na mga abogado. Kaya bawat niya, yung bawat hakbangin niya, siyempre, for sure yan, kinukonsultan niya. Lalo na yung AS niya, dating Chief Justice yan, hindi basta-basta.
mga kababayan. Ito yung, ako, wala naman akong masasabi dito sa dating Pangulo kasi may nagawa naman po siya, mga kababayan, na may nagawang tulay. Marami no? Marami. Kanya lang, dito po tayo magfo-focus dito po sa war on drugs niya. Na kailangan din naman natin sumunod sa kung ano po ang sinabi ng batas. Doon po niya dapat panagutin kung anong pagkakasala niya, no? Sabi nga ng iba, abusing of power. Hindi natin alam kung totoo po 'yun, no? Kasi sabi nga ng kaya nga yung kaso niya ngayon crimes against humanity. Parang brutal ba? Overkill, 'di ba, mga kababayan? Alam nyo ako, sabihin nyo, oh yes, hindi ako maka-Duterte, anti-Duterte ako. Because I am Marcos loyalist. Pero as a Filipino citizen, mga kababayan, na tulad niya, siyempre nakakaawa din ng dating Pangulo. Bakit? Tingnan nyo naman ang edad niya, 80 years old, di ba? Pero guys, wala tayong magawa No one is above the law. Sabi ko nga, minsan, itong mga nakapaligid sa kanya before, parang pinabayaan lang siya na yung utos niya ganito. Dapat sinita siya 'di ba? Sawayin siya, ika nga. Dahil alam natin ito si dating Pangulong Digong. Ang experience lang nito guys is mayor lang hindi ko sasabihin na perfect siya. Sa pamumuno, hindi po as in. Talaga, mayroon siyang kapalpakan talaga. No? Ang sa akin lang, sa mga legal advisor niya before, dapat, kung alam pala nila na gano'n ang nagiging sitwasyon, masyadong hindi na maganda, dapat sinaway ang dating Pangulo. Kaya nga may legal advisor ba? 'Di ba? Pagsabihan siya. Sasabihin, parang lumabag ka na sa batas, ganun. 'Di ba? Yun lang, mga kababayan, nakakaawa talaga siya. Kung nakakaawa. Biro mo, ito isang kasaysayan na naman ng Pilipinas. My goodness, mga kababayan. For the first time in the history, ang isang Pangulo, ililitisin sa ibang bansa. Through international court. Biro nyo yun, mga bes. Actually, ang mga nang nagsasampa ng kaso, Makabayan Black, si Trillanes. Kaya ngayon, tuwang-tuwa talaga naman sila. Ang sa akin, focus tayo dito sa mga naargabyado ng dating Pangulo. Ngayon, masasabi natin, nakuha nilang hustisya. Diba? Ngayon, mga kababayan, sabi kasi ni Jose Claire Castro, ang hatol kay dating Pangulo, if hatulan siya ng guilty, mga kababayan, 30 years niya sa kulungan. Do you think maabutan niya pa yun? 80 years old na siya. Baka mag-good vibe universe na siya, ano? Ay nako, ewan ko na lang. Sa mga DDS, ang tanging magagawa nyo lang, ipagdasal nyo ang dating Pangulo. Solid Duterte kayo, di ba? Ipagdasal nyo siya. Malabanan niya yung kaso niya. Malay nyo. Di ba? Makalusot siya. Pero, if ever makalusot siya doon, hindi rin siya makakalusot sa Pilipinas kasi may kaso siya dito. Okay lang yun. Kung makulong man siya, tuluyan, dito sa Pilipinas, dito na lang sa ikulong. Kung ganun. Yun, sa mga DDS, kaysa naman puro kayo bangayan, sisisi nyo kay Pangulong Marcos Jr., Sus Mariosep, kayo naman grabe kayo. Kasi kaya kayo naninisi, isa lang po yan mga kababayan. Gusto nila paboran si dating Pangulong Digong at pigilin ang pag-aresto sa kanya. Hindi naman po pwede yun. Sumusunod lang po sa batas ang pamahalaan. Lalo na pagdating sa Interpol. Di ask help, sabi ng Pangulo. That's why nakipag-cooperate ang ating mga autoridad. Pero sabi niya, yung investigasyon ng ICC, walang pakialam Pilipinas. There's no cooperation. Yun ang sabi niya, wag yung isisihin ng Pangulo. Wala siyang kasalanan doon. Yan po ay warrant of arrest from ICC para sa dating Pangulo. At kaso niya, nung 2017 pa ito, final. Member pa tayo ng ICC before. Sabi nga ng iba, parang pasok pa sa jurisdiction ng Pilipinas. Guys, hindi ako bugado. Yun na yung naririnig ko lang sa mga expert. Correct me if I'm wrong. Ngayon,
Ngayon at nasa ICC siya. Mga kababayan, malabo na makabalik ito. Doon na makukulong. So, nakakaawa talaga. Siyempre, bilang isang Pilipino, mga kababayan, nakakaawa siya. Kaya, hintayin na lang natin kung ano po ang magiging resulta sa nangyayaring ito, no? Malay mo, may second statement pa ang mahal na Pangulong Marcos Jr. Ang sinayang lang ni dating Pangulong Digong, ito si Pangulong Marcos Jr. Wala, inaway niya ng inaway. Binatikos ng binatikos, tawag sa kanya bangag. 'Di ba? Kung ano-ano, binastos. Inaalipusta sa social media. Hindi niya man lang inisip na si PBBM lang ang number 1 na makapangyarihan na tao sa Pilipinas, na siya lang sana ang makakasalba sa kanya. Wala Diyan nagkamali si Digong. Inaway niya, kinaaway niya ang Pangulo ng Pilipinas alam mo, makapangyarihan yan. Diba, mga kababayan? Correct me if I'm wrong. Kanya lang, wala inaway ng inaway. Pati mga DDS, pati si Inday, pati yun si Basti, kung ang pinagsasabi sa Pangulo. Ngayon, galit na galit yung sa kanya. Anong basihan? Well, anyway, mga kababayan, kayo na pong bahalang humusga. At masasabi po siguro, maraming natutuwa, marami po ang nalulungkot, yun yung mga DDS. Ako naman, mga kababayan, kung ano po yung batas, doon po lang ako. Kung ano po yung sinabi ng Pangulo, doon din po ako, no? So, kung tatanungin niyo ako, well, kawawa talaga yung dating Pangulo. Tingnan niyo yung itsura niya. Aba, stress na stress, ano? So, yun guys, pagdasal na lang ng mga dilis ang kanilang puon para baka sakali, no, maligtas pa. So, see you again guys on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.